sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz Campus, pasado tanghali kanina. Nagtakbuhan ng mga estudyante palabas ng campus habang ang iba tumulong sa pag-apula ng apoy. Kinumpirma ng pamunuan ng universidad na isa ang nasawi sa sunog na sumiklab sa isa sa mga laboratorio sa College of Arts and Sciences building. Nakikipagtulungan ang universidad sa mga otoridad para sa investigasyon. Humiling sila ng panalangin para sa naulila ng nasawi. Tiniyak din nilang prioridad ng universidad ang kaligtasan ng lahat. Mahaharap sa reklamong direct assault ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia. Kasunod po yan ng pamumukpok ni Avancenia sa isang pulis noong arestuhin ng dating Pangulo sa Villamor Air Base noong Martes. Saksi, si Marisol Abdurrahman. When you can arrest me tomorrow, I have to go home and pack up and get back to work. That's the most decent thing to do. Yan ang pinaka-decent thing magawa mo. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Okay, higher than you. Kuha ito noong March 11, araw na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa arrest warrant para sa murder as a crime against humanity. Kaugnay sa madugong kampanya kontra droga kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Ang kausap ng dating Pangulo, hepe ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torre III. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. Hanggang sa You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. ilang sandali pa, iniwalay kay Duterte ang kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty. Please lang, please lang, please lang. Maawa ka na, alam mo, iyak ka, oo. Sige na, maawa ka naman. Sige na, maawa ka naman. Wala akong mama. Ayaw gunita ko, mama. Huwag nyo. Ayaw gunita ko, mama. Ayaw panulang, mama. Tama na, mama. Nang magkalayo ang mag-ina, Akin yung anak ko, akin na yan. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko. Akin na. Halika dito na. Halika dito na. Akin na yung anak ko. Ito yung gusto nyo? Gawin na! So, Ha? luwag na konti. Ano yan, babae yan ha? Separate na siya. may mga umaawat habang mainit ang sitwasyon. Relax. Halika na. Sineseparate na. Relax yan. Ito yung gawin nyo? Ito yung gawin nyo sa kanya? Hanggang sa makikitang sumugod si Hanilet sa kinaroroonan ng kanyang anak at may pinupok sa ulo. Hoy, ano yun? Patuloy na pumapalag si Hanilet. Yan mga ganun na reaction. Expected video yan. Kalma naman, ma'am. Ma'am, tama na yan, ma'am. Tama na. Dami-dami na yung nawakan nyo ko. Ayon sa PNP, cellphone ang pinupok sa babaeng pulis na miyembro ng Special Action Force. Nagtamo siya ng malaking bukol sa ulo, kaya sasampan si Hanilet ng direct assault ng PNP. Pinukpok po yun ng cellphone sa ulo at napakalaki po ng bukol ng pulis natin, dinala po yun sa hospital. Lahat po ng pagmumura, lahat po ng paglalait ay tinanggap po ng mga kapulisan during that time. Ayon sa PNP, sasampahan din ang reklamong obstruction of justice si Executive Secretary Salvador Meljaldea dahil sa tangka-umanong pagpigil sa mga pulis na kulong si Duterte. Dagdag ni Torre, Physical po ay itinulak ako ni Hanilet. Tinabig niya ako at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement.
tinrete niya ako. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Mijaldea, Hanilet at Kitty Duterte tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sinubukan ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution. Pero hindi niya ito nakaharap. Anya, siniguro sa kanila na dadalhin sa isang ospital ang dating Pangulo pero hindi sinabi kung saan. Kaya pinuntahan daw nila ito sa detention center. Pero ang sabi raw ng staff ay walang Rodrigo Duterte roon. Inaalam pa rin kung nasaan ang dating Pangulo. Sinisika pa namin makuha ang pahayag ng ICC tungkol sa mga sinabi ni Medialdea. Where are the laws where he is right now? Ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel anytime. Posibleng isunod namang ipaaresto ng ICC ang mga dating PNP chief na sina Senador Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. Ayon po yan sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Nagbabalik si Marisol Abduraman. 11:54 kagabi oras sa Pilipinas. Lumapag sa Rotterdam Airport sa the Netherlands ang eroplanong Blueland si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Agad sinimulan ang proseso sa pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court. Isinailalim ang dating Pangulo sa medical check-up. Mula sa airport, dinala si Duterte sa The Hague Penitentiary Institution kung saan siya ididetine. Sinalubong siya noon ng ilan niyang taga-suporta. May mga nag-abang ding mga kontra Duterte. Ayon sa Philippine Embassy sa the Netherlands, nagbigay sila ng winter clothing at care packages kay Duterte at iba pang sakay ng eroplano. Inisyuhan ng 2-day visa ang mga kasama ni Duterte para mabigyan daw sila ng sapat na oras para makapagpahinga. 15-day visa naman ang ibinigay kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea na tumatayong legal counsel ni Duterte. Sinabihan na rin ng mga opisyal ng embahada ang mga opisyal ng ICC at Netherlands Ministry of Foreign Affairs tungkol sa medical at physical conditions ni Duterte. Ipinagbigay alam na rin daw ito sa ICC medical doctor. Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings, on improving its case before the judges of the International Criminal Court. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, ang pagkakaaresto kay Duterte ay isang mahalagang development sa paghahanap ng hustisya ng mga biktima. International law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. It's a long haul. Sa isang video message, inako ng dating Pangulo ang pananagutan sa mga nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. I think this is something to do with the law and order, no? At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. Ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, maaaring susunod na ipapaaresto si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa na nauna nang sinabi na handa siya sa pag-aresto. Pati si dating PNP Chief Oscar Albayalde na hinihingan namin ng pahayag. Ang kumbaga malinaw, may susunod at hindi kailangan na matapos ang trial ni Duterte o may kailangang substansyal na mangyari bago matukoy ang mga susunod or co-perpetrators. ICC lang daw ang makapagsasabi kung gaano katagal bago ilabas ang susunod na mga arrest warrant. Ang PNP handa naman daw makipagtulungan sa International Police o Interpol kung sakali. Kung hihingi po sa atin ng tulong muli ang Interpol, but sinabi na rin po natin ito
na yung stand po natin dito is yung ating legal obligation sa ating mga international police counterparts po under the principle of reciprocity. Lokal na otoridad naman daw ang tututok sa mga nautusan. Sabi ng Justice Department, hinahabol na raw sila para malaman kung labas na sa batas o extrajudicial ang pagpapatupad nila ng war on drugs ng dating Pangulo. Marami na po tayong in-investigate na kaso tungkol dito sa mga supposed police abuses. We will continue to gather and collate evidence, and we will make sure that those who are charged with these crimes will be given their day in court. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang ilang opisyal ng gobyerno sa loob ng 24 oras kung bakit hindi dapat pagbigyan ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus ng 3 anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po yan na magkakahiwalay na petisyon na inihain kahapon ni Davao City Congressman Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Ang hiling nila, utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na ibalik at iharap ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipagbawal ang pakikipagtulungan sa ICC. Kasama sa pinasasagot ng Korte sina Executive Secretary Lucas Besamin, DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Police General Romel Marbil. Ayon pa sa Korte, pagsasama-samahin ang petisyon ng magkakapatid. Wala pang tugon dito ang mga respondent pero nauna nang pinanindigan ng Malacanang na lehitimo ang pag-aresto sa dating Pangulo. Hihilingin ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantala siyang makalaya mula sa detention center ng International Criminal Court. Saksi si Ian Cruz. Sa iba't ibang panig ng bansa, patuloy ang pagtitipon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo para ipanawag ang ibalik siya sa Pilipinas habang nakakulong ang dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ang kanyang legal team dito sa Pilipinas patuloy ang paghahanda. Sabi ng kanyang dating Labor Secretary na si Attorney Silvestre Bello III, kabilang sa mga kasama niya sa pulong para sa pagdepensa ng dating Pangulo, sina Attorney Martin Delgra, Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Fred Lim na kaklase ng Pangulo, at Attorney Cesar Billy Dulay na dating Commissioner ng BIR. Nangunguna rin sa team nila si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea na kasama ng dating Pangulo ng ibiyahe papuntang Netherlands. We have to prepare for his defense, initially defense. And then we have to study the processes in the ICC. Frankly, we don't know the processes there now. But just like any judicial body, hindi naman siguro nagkakalayo sa ating proseso. Uunahin ng defense team ni Duterte ang paghiling sa kanyang temporary release na pwedeng i-apply ng akusado batay sa rules ng ICC. Do you think he will qualify doon sa mga conditions nila? Kasi it's a conditional release, yung interim release. Ano bang condition nila? Hindi tatakas. Yun lang naman ang iniisip nila, hindi tatakas. Tatakas ba naman si Presidente? Saan siya pupunta? How can you hide? Former President, can he hide? Lahat ng tao kilala siya. Ang isang abogado ay hindi basta-basta pwedeng mag-enter ng appearance sa International Criminal Court para maging legal counsel ng isang nasasakdal o maging ng mga biktima. Kailangan munang mag-apply sa ICC para ma-admit sa list of counsel ang isang abogado. 5 Pilipinong abogado lamang ang nasa list of counsel ng ICC. Kabilang dito si dating presidential spokesperson Harry Roque na posibleng makasama rin daw sa hanay ng mga magtatanggol sa dating Pangulo. Ayon kay Bello, kasama sa kukwestiyonin nila ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC dahil hindi nakasapi nito ang Pilipinas matapos mag-withdraw noong 2019. Pati ang inilabas sa warrant of arrest na ipinatupad ng Interpol sa bansa na ani Bello ay hindi niya nakita. Sa isang pahayag, sabi ng ICC na matapos maging miyembro noong November 2011, naging epektibo ang withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong March 2019. Sa kabila nito,
Nananatili raw may jurisdiksyon ng ICC sa mga krimen na umano'y nagawa sa Pilipinas habang miyembro pa ito ng Rome Statute. Ang Malacanang, dati nang nanindigang kumpleto sila sa papel nang arestuhin ang dating Pangulong kahapon. Para sa ilang legal expert, lehitimo ang warrant of arrest. I don't think there's a question about the validity of the warrant. Pursuant to the exercise of that jurisdiction, of course, they can issue the warrant for the arrest of the subject or the accused in this particular case. Nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute, dapat ipresenta sa competent judicial authority o korte ang akusado. Hindi ito nangyari nang arestuhin si Duterte. Ang role ng competent judicial authority na yan, i-check niya, okay, ito bang tao na dinampot ninyo, siya talaga yung napangalanan sa warrant of arrest? Pangalawa, kasunod ba yung tamang proseso? Pangatlo, narespeto ba yung mga karapatan niya? Pero sabi ni Attorney Ralph Sarmiento, Dean ng College of Law ng University of St. La Salle, Bacolod, hindi na applicable o angkop ang Article 59 ng Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas noong 2019. Ang susundin na raw ay hindi dapat malabag ang karapatan ng akusado. Yung mga fundamental rights pursuant to the international, yung International Convention on Civil and Political Rights. Sabi naman ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Pilipino ICC-accredited lawyer. Kahit sa Rome Statute, nakasaad din namang batas ng Pilipinas ang iiral sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Dinetermine naman ng mga pulis na siya talaga si President Duterte. Binasahan siya ng Miranda rights. Peaceful naman yung pag-aresto sa kanya. So yung basic rights niya were actually respected. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa ibang balita, nakabundol ng motorsiklo ang mga Chinese na suspect sa kidnapping habang tumatakas umano sa Pasay City. At nasa kote naman kalaunan ang 2 sa mga suspect. Saksi, si John Consulta. Sa CCTV na ito ng Pasay City, nakuna ng pag-usad ng mga sasakyan patungo sa direksyon ng EDSA Extension. Maya-maya, biglang sumulpot ang mabilis na dark gray na sasakyan. Sa pagkamadali, sumalpok ito sa isang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumalsik ang rider at nagkadurog-durog ang motor. Ang sakay daw pala nito, mga tumatakas sa Chinese nationals na suspect sa kidnapping at hinahabol ng pulis. Ito namang suspect po natin, wala siyang pakialam kung stop ito or meron siyang masasagasaan. Sa kanyang pagmamadaling pagtakas, ito po ay kanyang nabangga ang isang motorcycle rider. At yun nga po, at ito ay binawian ng buhay. Sa kuha pa rin ng CCTV, makikita ang paghinto ng wasak na sasakyan ng mga suspect at pagtakas nila. Pero kinalaunan, nahuli ang 2 sa kanila. Nadiskubre raw ng mga pulis ang lakad ng mga suspect mula sa nahuling kasamahan sa operasyon sa isang kondo. Bukod po sa baril, mayroon pa rin po tayong na-recover na suspected illegal drugs. Ito bang tinatawag na ketamine. So meron po kaming na-recover na 152.4 grams na meron siyang street value na 700,000. Ito kasi talaga yung kanilang ginagawang trabaho dito sa Pilipinas, yung magbenta ng illegal na droga sa kapwa rin nila Chinese. Itong mga suspect po, tinawagan po nila yung kaibigan ng ating victim para mag-produce po ng ransom, mga 500,000 po ito. Napag-alaman din ng Pasay Police na 2 sa mga suspect dati nang naaresto dahil din sa kasong kidnap for ransom. Pero nakalaya dahil umatras sa kaso ang complainants. Ongoing po yung pagpapile nila ng kaso. Ito po yung kidnap for ransom, illegal possession of firearms and ammunition, tapos yung Omnibus Election Code, RA 9165, ito naman po yung Dangerous Drugs Act. Kakasuhan din natin sila ng reckless imprudence resulting to homicide sa pagkakapatay ng biktima, yung riders po natin. Wala pang pahayag ang mga narestong dayuhan. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. May manhunt operation laban sa mga nasa likod ng pagpatay sa dayuhang turista sa Boracay. Ayon sa mga pulis, first time ng biktima sa Boracay at nagpunta raw noon para sa kasal ng kanyang kaibigan. Saksi, si Emil Sumangi. Walang saplot, pang-ibaba at may saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng matagpuan ng pulisya ang bangkay ng isang turista mula sa Slovakia. Sa abandonadong simbahan sa Barangay Balabag, Boracay, natagpuan ang bangkay. Talagang luma na simbahan na sira-sira na po. Hindi po siya mapupuntahan kung hindi mo sasadyain. Nitong March 10, naiulat na nawawala ang biktima na kinilalang si Mikaela Mikova. Noong March 1,
Mag-isa siyang dumating sa Boracay para sa kasal ng kaibigan. First timer po dito sa Boracay na talaga nagtutur. Nag-enjoy po siya. Batay sa investigasyon ng mga pulis, kumpleto ang gamit ng biktima sa kanyang hotel room. Hinala ng pulisya, posibleng may tinagpo ang biktima sa kapilya. May manhunt operation para sa mga salarin na posibleng sa isla lang din nakilala ng biktima. We're looking at maybe 2 or more po. Ito ho yung huling kasama rin ng hinihinalang biktima. Isa po yun sa mga kasama po namin na person of interest na kinukonsider. May Pinoy sir tas may foreigner po. So talagang hinahanap po namin yung mga individual sa may point of contact po siya. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan na rin ang pamilya ng biktima sa pulisya. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan na hindi maapektuhan ang kanilang turismo. Isolated case lang din daw ang insidente. Sa tala ng Malay Municipal Tourism Office, mahigit 40,000 ang dayuhang turista na dumating sa Boracay noong isang buwan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Bago sa saksi, 260 bahay ang natupok sa Pilar, Sorsogon. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nakaapekto sa mahigit 300 pamilya. Mabilis na kumalat ang apoy dahil mahangin at gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Bandang alas 8 naman ngayong gabi nang magkasunog sa Scout Madrinian sa Barangay South Triangle, Quezon City. Isang lumang warehouse umano ang pinagmulan ng sunog. Mabilis namang naapula ang apoy. Isasabay sa rehabilitasyon ng EDSA ang pagsasaayos sa nasa 20 istasyon ng EDSA Bus Carousel. At binuksan naman ang bagong istasyon sa Quezon City na kumpleto sa mga pasilidad. Saksi, si Joseph Moro. Maliwalas, may elevator, may escalator, kumpleto ang mga signages at pasilidad tulad ng CR. Ganito ang binuksang EDSA Bus Carousel North Avenue Station na dinonate ng isang mall. Ito yung gustong gayahin ng Department of Transportation na itsura ng mga busway station sa EDSA Bus Carousel. Kompleto na mga elevator at escalator at maliwalas ang konstruksyon. Isasabay na sa rehabilitasyon ng EDSA ang pag-aayos ng mga lampas 20 iba pang istasyon na sisimulan na sa unang bahagi ng Abril sa halip na sa huling linggo ng Marso. Hindi raw mawawala ang EDSA Bus Carousel, sabi ng DOTR. Ang tanong na lamang ay kung gagawin pa ring eksklusibo ang linya ng Bus Carousel na kung mangyayari ay magiging 3 na lamang ang lane para sa mga pribadong sasakyan. Ang priority natin, commuter. Bakit? Kasi sila ang mas marami. Ang kotse, 4 lang. Ang bus, 50. Ang isang segment ng northbound lane ng EDSA mula Balintawak hanggang Monumento ang unang babakbakin. Inaasahan na ng MMDA na bibigat ang trapiko sa Caloocan at yung mga palabas ng NLEX. 1 taon ang itatagal ng rehabilitasyon ng EDSA. Wala tayong choice. Magtiis-tiis tayo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagugat umano sa hidwaan ng magkakapatid kagnay sa kumpanya at ari-arian ang nangyaring gulo sa isang gusali sa EDSA San Juan. Saksi, si June Veneracion. Sumiklab ang gulo sa loob ng DV Sullivan Building sa EDSA San Juan kaninang umaga. Nagsimula yan ng puwersahang pasukin ng isang grupo ang gusali pasado alas 3 ng madaling araw. Ang isang lalaki, may bitbit pang tila baril. Maya-maya pa, may humampas sa CCTV camera. Pumalag ang hanay ng building security at nagkasakitan. Ang isa pang lalaki, makikitang duguan ng ulo. Pagdating ng pasado alas 10 ng umaga. Sinugod na ng mga miyembro ng building security at mga empleyado ang grupong puwersahang pumasok sa gusali. Sa huli, walang nagawa ang nasa 100 lalaki babaeng pumasok sa building. Kulong lahat yan, ha? Kulong lahat itong mga to, ha? Please. Depensa ng ilan sa mga nahuli. Sumunod lang sila sa utos ng kanilang security agency. Wala po talaga kaming idea na ganito yung mangyayari, na mayroon pang on duty, tapos papalitan namin. Titignan po namin kung ano yung mga crimes na na-violate nila, kung totoong nagdala sila ng baril. Kabilang daw sa inuna ng grupong puwersahang pumasok sa building na ito ay mga vault. Puwersahan nilang pinagbubuksan ang mga ito. At batay sa impormasyon ng mga pulis, kabilang daw sa mga natangay ay ang mga titulo ng lupa. Ang ugat umano ng gulo,
ay ang intra-corporate dispute ng mga magkakapatid na Sullivan para sa kontrol ng milyon-milyong pisong halaga ng ari-ariang iniwan ng kanilang mga magulang. Nasa gitna ng agawan ng magkapatid na Dondon Sullivan at Elizabeth Azaraga. Even without documents, proper documents from court, may gustong umagaw. Because that's absurd. Why will she steal stuff from her own office? And I saw from the video, office niya yun. Bakit niya nanakawin yung at sisirain yung opisina niya? Ang VV Sullivan Building ay malapit lang sa Camp Crame, ang national headquarters ng PNP. Ito, pinasok kami ng 3 in the morning, hindi tumulong ang mga pulis. Tumatawag kami 3 in the morning several times, until 4 in the morning, wala. 5:30, wala. Siguro we'll talk with them just to check what number they called. At titignan po natin kung totoo po na tumawag talaga at hindi nagbigay ng appropriate assistance ang pulis in a timely way, mananagot po yung ating kapulisan. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Wakasan ang tuberculosis sa Pilipinas sa taong 2035. Yan po ang target ng mga medical professional na dumalo sa 2nd TB Summit sa Quezon City. May temang Ending TB is Everyone's Responsibility ang summit na pinangunahan ng Philippine Medical Association, katuwang ng DOH at iba pang medical group. Tinalakay nila ang mga hamon kaugnay ng sakit na TB pati ang mga makabagong paraan para labanan ito. Batay kasi sa mga pagsusuri noong 2023, pang-apat ng Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Patuloy ang pagtutulungan ng gobyerno at mga pribadong sektor para tuldukan ang tuberculosis. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang February 2025 Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey. Ating saksihan. 13 senatorial candidates ang may statistical chance na manalo kung ngayon gagawin ang eleksyon. Sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senador Tito Soto, Senador Bong Revilla, Senador Bato de la Rosa, TV host na si Willie Revillame, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senador Pia Cayetano, Congresswoman Camille Villar at dating Senador Ping Lacson. Isinagawa ang survey February 20 to 26 at may margin of error na plus-minus 2%. Sa face-to-face survey, tinanong ang 2,400 respondents kung ang eleksyon ay ginawa noong survey period, sino-sino ang iboboto nila bilang senador. Sabi ng Pulse Asia, walang nagkomisyon ng survey. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Itinanggi ni Vice Ganda ang kumakalat sa social media na umano'y pahayag niya kaugnay ng pamumuno at war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang official Facebook account, sinabi ng TV host na fake news ang mga larawan ng umano'y screenshot ng kanyang post kung saan pinupuri ang naging pamamalakad kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling din niya na i-report ang ipinakakalat na maling impormasyon. Sa isang episode ng It's Showtime, muling nagpaalala si Vice Ganda na maging mapanuri sa mga nababasa online para malabanan ang fake news. Anim na pong araw bago ang eleksyon 2025, ibinahagi ng mga senatorial candidate ang kanilang mga plano para sa kapakanan ng iba't ibang sektor. Saksi, si Marizo Mali. Pagtutok sa resiliency program sa panahon ng sakuna ang isinulong ni Benher Abalos. Pambansang minimum na sahod ang tinalakay ni Jerome Adonis sa mga manggagawa. Si Bam Aquino sinabing tututukan ang karapatan ng IP community sa Cabadbaran City. Pananagutan at karapatan naman ng mga katutubo ang ipinanawagan ni Roberto Balyon. Sa Iloilo isinulong ni Arlene Rosas ang pagpapatibay ng batas para protektahan ang kababaihan. Maayos sa serbisyo at supply ng tubig naman ang idiniin ni Mimi Doringo. Si Modi Floranda tinalakay ang epekto ng jeepney modernization sa mga tsuper. Habang si Amira Lidasan, hustisya para sa mga biktima ng EJK ang isinulong. Sa isang forum, itinulak ni Teddy Casino na pataasin pa ang sahod ng mga guro. Si Norberto Gonzales, compulsory military service ang nais. Paggawa ng political party reform law ang tinutulak ni Raul Lambino.
Paglaban sa panggigipit sa maliliit na driver naman ang isinulong ni Liza Maza. Sa Quezon, binigyang halaga ni Ping Lacson ang papel ng mga kababaihan sa lipunan. Pagpapalago ng turismo naman ay binida ni Senador Lito Lapid sa Tacloban City. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sa Metro Manila leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, tinalakay ang ilang election topics tulad ng kapangyarihan ng mga Gen Z. Saksi, si Von Aquino. Mabibigat na isyu at hamon kaugnay ng eleksyon ang tinalakay ng mga kapuso personalities sa harap ng mga estudyante mula sa 17 universidad at kolehiyo sa NCR sa pagtatapos ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series NCR Leg. Kabilang narito ang mga problema ng sistema ng eleksyon sa Pilipinas na tinalakay ng award-winning documentarist at GMA Integrated News Anchor na si Atong Araulio. Kaya hinimok ni Araulio ang mga estudyante na i-exercise ang kanilang karapatan kahit hindi panahon ng eleksyon. Kung gusto natin makakita ng mga pagbabago, dapat hindi natin tigilan. Huwag tayong umasa sa eleksyon lamang, kundi araw-araw i-exercise natin ang ating karapatan bilang mga mamamayang Pilipino at ipaglaban natin ang mga pagbabago na gusto nating makita. Tinalakay naman ang isa pang award-winning documentarist at broadcast journalist na si Sandra Aguinaldo ang tungkol sa vote buying at vote selling. Don't think that this is not about you or this does not affect you. You have to vote wisely and help protect your votes because at the end of the day, kinabukasan nyo yung nakataya dito. Gamit naman ang mga datos, ipinakita ni GMA Integrated News Research Senior Manager Karen Mayrina ang kapangyarihan ng mga Gen Z voters sa eleksyon, gayong ito ang ikalawang pinakamaraming registered voters na sumunod sa millennials. Pag-evolve ng communications technology naman ay binahagi ni GMA News Online Editor-at-Large Howie Severino. I want to encourage everybody here to have a documentation state of mind. Because when you document something, you are creating resibo. You are creating evidence. This question is for all speakers. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga estudyante na makapagtanong sa mga speaker. How can they choose their candidate? How do you reconcile these two expectations? GMA Masterclass, Dapat Totoo. At sa huling bahagi ng NCR leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, pasasalamat ang pinaabot natin sa mga paaralang nakiisa sa ating panata ngayong eleksyon. University, maraming salamat po. Dr. Jose Rizal wrote these words, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. We are hopeful you will try to live up to his words, just as we are hopeful you will join us in upholding an honest and truthful election, and further join us in our fight against misinformation and disinformation. This event is an important venue for providing students with information, knowledge, and inspiration from leaders in various fields. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Isinama ni Dingdong Dantes ang anak na si Sixto sa taping ng kanyang show na Amazing Earth. At amazing ang experience ni Sixto. Kitang nag-enjoy sa pamasyal ang mag-ama sa Philippine Biodome na nasa pusot ng kamay nilaan. Saktong-sakto, mahilig siya sa animals. Lahat ng anything about animals, sobrang interesado siya. Kaya nung sinabi ko, we'll go to Biodome, tuwang-tuwa siya. Kaya nandito siya, kasi nama pa niya yung kaklase niya. Espesyal ang mga upcoming episodes ng programa na magiging mas informative pa ngayong Marso. Mas pinaaga na rin itong mapapanood. 9:25 p.m. tuwing Biyernes, ka-back-to-back ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Back to work na ang cast ng murder mystery series na Slay na mapapanood sa GMA Network. Happy to be back sina Gabby Garcia, Isabel Ortega, at Mikey Quintos. Pero aside from Slay, busy rin sila sa kanilang proyekto gaya na lang ni Gabby na isa sa mga host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Nakwento pa ni Gabby ang roller coaster of emotions moment nang papasukin siya sa bahay ni Kuya.
Nagpapasalamat naman si Mikey sa kanyang programang Lutong Bahay, kung saan marami siyang natututunan. At all is well din kay Isabel na nagpapasalamat sa Tan Felix family para sa kanilang mainit na pagtanggap sa kanya. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.